106.7 Energy FM. Same, pero iba. Dito lang yun sa number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Oras natin sa buong gablongan. Check your time. 2 minuto na lang po at kikambot na po ang alas 9 ng morning, 8:58 on the clock. Good morning sa lahat po ng mga pangga natin na talaga naman po nasa bahay. O naglilinis na ng kanilang mga bakuran, o naglilinis na ng kanilang mga sala, mga bedroom. Huy, bedroom! Ang social mo doon. Diba? Sa lahat po ng talaga naman po naghahanda na po dahil papaalis na ngayon pa lang dahil ayaw sumabay sa talaga naman po ang traffic ngayong Lunes na ite. Sige lang, magandang umaga sa'yo. Huwag mo kalimutan na mag-blush on para kunwari healthy ka. Diba? Huwag mo kalimutan magpabango para naman iba yung datingan mo sa mga makakasabay mo sa LRT, MRT at LRT2. Diba? Kasi para sa akin yung impression ng tao iba eh. Kapag may naaamoy akong pabango. Ewan ko, ba't ganun sa akin? Kaya din ba ganun? Anyway, magpapasalamat po pala kami sa lahat po ng mga gumawa o talaga naman pong namuno dyan sa Asian Top Choice Awards. Galing kami dyan ng isang araw. Actually, nung Saturday sa Okada, Manila. Thank you so much. Kasi syempre, naparangalan na naman po ang Energy FM at syempre ang Carjack. Thank you. Ang sarap ng mga pagkain nyo dyan. Bet na bet ko yung soup o yung mushroom soup. Yun lang talaga yung bet ko doon. Hindi ko kasi maubos yung isang tipak na beef eh. Oo. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga bumubuo ng Asian Top Choice Awards dyan sa Okada, Manila last Saturday. Thank you all so much. Anyways, welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Kung ano mang ginagawa mo ngayon, mas maganda siguro kung makakasama mo ako. Kasi parang kasama mo na rin naman talaga ako. Kung pupunta ka sa inyong mga FB pages or FB accounts, punta ka na sa Energy FM 1067 para naman makita mo ang aking itsura for today's video. Talaga naman. Oo, makita mo yung aking suot ngayon na kulay blue. Blue is life, sabi nila. Kapag blue daw, ano to? Kulay ng kakalmahan. Calm, kalmado ang kulay na blue and trust. Oo, trustworthy ka daw kapag lagi kang naka-blue. Totoo ba? Uy, wala, di ko alam. Hindi kaya nga daw yung kulay ng Twitter, ng Facebook, ganyan. Kulay blue kasi nga, parang you have to trust the application. At saka syempre, kalmado nga, di ba sa paningin? Ganun daw yun eh. Okay. Oo. Kaya naman kalmahan lang natin yung story natin for today's video. Uy, mahal ko, ikaw ba, once in your life, pinagbawalan ka na ba ng mga magulang mo na makipag-relasyon? Oo. Ikaw rin ba, minsan mo na bang sinuway ang mga magulang mo dahil lang sa nagmamahal ka sa taong ito? My gosh! Oo, pinaglaban mo na ba once in your life yung taong feeling mo mahal na mahal mo? Naku, kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, makaka-relate ka dito sa story natin sa Lihim ng Liham. Diba? Sa lahat po ng mga nagtatanong, paano nga ba mag-send in ng story dito po sa Lihim ng Liham? Halika na, isend mo na yan. Punta ka sa page ng Energy FM, Energy FM 1067. Tapos dun sa send message button, pindutin mo yon para doon mo na ikikwento lahat ng story mo, lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi nga, sabi ko nga kanina, mas maganda yung may napapagsabihan ka ng mga problema mo. Ganyan, meron kang shoulder to cry on, sabi nga nila. Wow! Taray mo doon. Mukha ka raw shoulder. Ganyan. I-send mo na yan sa Energy FM 1067. Okay, dyan sa page ng Energy FM. Just make sure, mahal ko na yung unang linya ay Lihim ng Liham. Para madali siyang hanapin. O di kaya naman, kung sakali man na ikaw po ay gusto mong mag-message sa aking personal page, pwede naman yan. Hanapin mo lang Lindsay 1067. Halika na. Magkwentuhan na po tayo at sumasaw na po tayo sa buhay ng may buhay. Oo. Sa oras na 9:02, mahal ko, ito na po ang Lihim ng Liham. Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause
Lindsay. Gusto ko lamang pong i-share ang aking story dito sa Lihim ng Liham. Sana po mabasa ninyo at sana kapulutan din po ng aral ng mga nakikinig sa atin. I am actually turning 20 years old ngayong taon. But still, yung parents ko, particular na yung tatay ko, hindi po ako pinapayagan na magkaroon ng boyfriend. Pero hindi naman talaga natin mapipigilan yung damdamin, di ba? Nahulog po ang loob ko sa kapitbahay namin na kasing edad ko lang halos. Alam naman po ng boyfriend ko na bawal po akong makipagrelasyon, but still, pinursue niya pa rin po ako. Kahit na sikreto lamang po ang aming relationship. Actually, at first, masaya lang kami kahit yung friends lang namin yung may alam sa relasyon naming dalawa. Not until the day na nalaman na ng mga magulang ko ang relasyon naming dalawa. Pinilit po ako ng mga magulang ko na makipaghiwalay doon sa boyfriend ko. Very depressing po yun para sa akin. Alam mo yung pakiramdam na mas mabuti pa siguro na kusa kaming maghiwalay kesa naman yung paghiwalayin kaming dalawa because the pain was very unbearable. Pero hindi kami tumigil. Until now, kami pa rin. Pero ngayon po, pinagbabantaan po ako ng tatay ko na baka meron daw po siyang magawang hindi maganda sa amin. Pag napatunayan niyo raw po, o di kaya naman kahit may magchismis lamang tungkol sa aming dalawa. At some point, galit na galit ako sa mga magulang ko. Kasi para sa akin, kailan pa ba naging kasalanan ng magmahal? Alam ko naman po na gusto nilang mag-focus ako sa pag-aaral ko, sa future ko. Pero hindi naman natin alam ang plano ng Panginoon sa atin, di ba? Alam ko na may rason si Lord kung bakit niya pinakilala sa akin ang boyfriend ko. Sa totoo lang, dahil sa boyfriend ko, naging malaya ako. Naging masaya ulit. Yung saya na hindi ko man lang kahit kailan na-experience sa pamilya ko dahil napaka-strikto ng mga magulang ko. Ang gusto kasi ni Papa, mabigyan ko sila ng bahay at lupa. Kasi hindi na leon maibigay sa amin. Up until now, nakikitira lang po kami. Nakakalungkot isipin pero sa tingin ko, ginagawa nila akong retirement plan. All my life, Lindsay, sinunod ko sila. Consistent achiever ako sa school kahit pa ngayon na college na ako. Sa totoo lang, naiinggit ako sa ibang mga tao na kaedad ko. Kasi sila may freedom sila na magkaroon ng karelasyon, magka-boyfriend. Basta alam lang nila dapat yung limit nila. Pero ako, hindi po pwede. Masakit man isipin pero bakit ganun? Bakit sila ganito sa akin? Gets ko naman talaga yung point ng parents ko eh. Pero sana naman maintindihan din nila ako. Again, hindi kasalanan ang magmahal.
makikinig po ako sa mga advice ninyo. Maraming salamat po sa lihim ng liham. Ako po si Crystal at ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey Crystal! Bago ang lahat, batiin po muna natin yung mga nanonood sa atin dyan sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Magandang umaga po kay Ate Rowena, kay Elizabeth, kay Zenaida, kay Rose Ann. Sino pa ba? Si Ma? May si Ma! Nakikinig sa atin. Hello po, good morning sa'yo. Yung pinaghiraman ko nung, anong tawag dito? Filipiniana. Oo, doon sa awards night. Si Ma. Thank you so much, Ma. Mabuhay ka dyan. Hello po sa lahat po ng mga nakaka-relate. Dito po kay Crystal, yung pong mga pinagbabawalan ng mga magulang nila na magjowa muna, mapa-boyfriend man yan o girlfriend, pinagbabawalan kasi nga, nag-aaral pa. Oo, may point ka naman dun sa sinabi po, Ma, diba? Na hindi naman po talaga kasalanan na magmahal. Pero kasi, naniniwala ako na may rason yung mga magulang mo kung bakit ka pinagbabawalan. Alam mo ba, naisip ko lang once in my life, dahil syempre, naging bata din naman tayo once, diba? Hindi naman pwede, diba? Lumabas ako sa mundong to, ganito na. May mga realizations din tayo. Alam mo ba, kapag pinagbabawalan ka at pinaghihigpitan ka ng magulang mo, ibig sabihin, mahal na mahal ka nila. Oo. Kung sasabihin ng iba dyan, sinasabi mo lang yan, Lindsay, hindi naman totoo yan. Pinagbabawalan, pero mahal na mahal, pero pinagbabawalan, bawal yung ganto, ganyan. But I tell you, kapag mahal ka ng magulang mo, 'di ba, lahat ng galaw mo pakikialaman nila because ayaw nilang mapasama ka. Ayaw nila na mapapunta ka sa hindi magandang landas, 'di ba? Pero kasi naiintindihan ko rin naman yung point mo na alam mo yun, 20 years old ka na, 'di ba? Gusto mo rin naman magka-boyfriend, gusto mo naman ma-experience yung paano nga ba magkaroon ng partner na maglalambing sa'yo, mag-good morning sa'yo, ganyan. But you know, kanya-kanya kasi tayo ng mga magulang eh. Siguro talagang protective lang talaga yung mga magulang mo sa'yo. Ganyan. Alam mo, dapat i-appreciate mo yung fact na meron talagang nagpo-protect or merong concern na mga magulang sa'yo. Kasi kung ang magulang mo, walang pakialam sa'yo, dahil ang hirap ng buhay. Sinasabi ko sa'yo, mahirap ang buhay na hindi ginaguide ng mga magulang, ha? Oo. Kaya siguro, ang gagawin ko dyan, mahirap ka talaga kapag alam mo yon, stricto yung parents, lalo na yung tatay. Kasi ang tatay very seldom makialam yan sa mga anak Laging ang pambato ng tatay yung nanay lagi Oo, yan na lang lagi yung pangsangga sa lahat ng galit ng mga anak Oy, sabihin mo nga doon sa anak mo, ganto ganyan. Tayo naman, dahil yung nanay yung nagsabi sa atin, magagalit tayo sa mga nanay natin. Di ba, hindi natin alam, ang mga nagpapalabas naman ng mga commands o nag-uutos po sa atin ay yung mga tatay natin. Achuchu. Oo. Kung gustong-gusto mo talagang makipagrelasyon, i-express mo yung sincerity ng boyfriend mo doon sa harap ng mga magulang mo. Diba? Tulungan mo yung boyfriend mo. Kasi naniniwala ako na talagang siguro iniingatan ka lang talaga nila dahil nga gusto nila magkaroon ka ng bright future. Oo ganyan talagang mga magulang. Ayaw nilang mapariwara tayo. Pero kung talagang gusto mo na ipakilala siya at maging legal kayo, dapat mag-step up yung boyfriend mo. Diba? Sabihin mo sa kanya na ano ba naman yung dumalaw ka sa bahay namin, magparamdam ka sa mga magulang mo. Diba? Magparamdam ka sa mga magulang ko pala, ganyan, para makita nila na sincere ka talaga sa akin. Kasi baby girl, 20 years old is only 20 years old. Gets mo? Baby ka pa rin talaga. Kaya hindi mo maaalis sa mga magulang mo na maging overprotective sila sa'yo. At huwag mo namang isipin na, di ba? Retirement plan ka ng mga magulang mo. Natural lang sa mga magulang ang mag-expect, di ba? Ito para sa akin lang ha, natural lang para sa mga magulang ang mag-expect kasi nga, pinag-aral nila tayo. Ano ba naman yung ibalik natin kahit papaano lahat ng paghihirap nila sa kanila, di ba? After graduation, di ba, i-treat mo naman yung mga magulang mo. Di ba? Magtrabaho ka, mag-ayos ka ng buhay mo. Diba? Tapos sila naman yung pasarapin natin ang buhay after. Diba?
Ganon yun. So, wag mong masamain yung pinapakita sa'yo at pinaparamdam sa'yo ng mga magulang mo. Kasi I tell you, iba ang buhay kapag sumusunod ka sa mga magulang mo. Diba? Siguro kasi masyado kang tumitingin doon sa mga tao sa paligid mo, sa mga kaibigan mo na may mga boyfriend, may mga girlfriend, kaya ka naiinggit. Diba? Iba yung buhay mo kumpara sa buhay ng mga kaibigan mo. Yan yung nakakatakot nowadays yung mga bata, alam mo yun, dahil sa peer pressure or sa mga nakikita nila, diba? Akala nila normal yon yung mga ganon. Normal naman magka-boyfriend, pero kung hindi ka nga ipe-permit ng mga magulang mo, ba't mo naman sila lalabanan, di ba? Oo. Masarap ma-in love. Pero alam mo yon, kung pinagbabawalan ka ng mga magulang mo, sumunod ka na lang. Charing. O kaya sabihin mo nga doon sa boyfriend mo na mag-step up ka naman, oo. Kung mahal mo ako, magpapakita ka dun sa harap ng tatay ko, haharapin mo yung galit ng tatay ko. Ganyan. Kung mahal mo talaga ako, di ba? Nung unang panahon sa mga probinsya para ma-express yung sincerity ng mga lalaki, talagang pumupunta yung mga lalaki sa bahay nung babae. Tapos ipagtatabas ng kung ano, di ba? Mag-iigib ng tubig. Pagsisilbihan talaga yung pamilya ng gusto niyang jowain. Ganon. Ngayon kasi, konting usap lang. Di ba? Hanap, usap, deal, ganyan. Ganyan na lang ang panahon ngayon, B. Kaya dapat paghirapan ka din niya. Dapat makita ng parents mo na, teka lang, kakaiba nga tong lalaking to Oo. Seryoso talaga siya sa anak ko Hindi niya sasaktan yung anak ko Ganyan. Pag nakita niya ng parents at naging napalagay yung loob ng parents mo dyan sa lalaking yan, malay mo, di ba? Payagan na nila kayong maging magkarelasyon. Malay mo lang hindi kita binibigyan ng false hopes Huwag mo akong sisihin So yun, para sa akin lang naman, kung ako yung ganyan, gagawin ko yung mga in-advise ko. Pabayaan mo mag-step up yung boyfriend mo. Di kaya naman, sundin mo na lang yung gusto nila. Pero wag mong mamasamain yung mga pinaplano sa'yo, kaya pinapagawa sa'yo ng mga magulang mo. Kasi uulitin ko na naman, iba po ang blessing kapag marunong tayong sumunod sa mga magulang natin. Diyan ako naniniwala. Diba, no? Oy, good morning naman kay Romel, nakikinig sa atin. Di ba no, mahal? Yung relasyon namin, may blessing niya ng mga magulang. Pagkatapos mo mag-aral, meron ka ng trabaho, saka ka mag-jowa. Ganyan, kahit ilang jowa pa yung gustuhin. Sige lang, walang problema. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo kung yun ang gusto ng mga magulang mo. Ganon yun. Mahal ko, 9:16 na po ng umaga. Siyempre naman, again, mag-hello po muna tayo kay John Montiliana, kay Elizabeth Corpuz, kay Ma, kay Jill Cuesta, watching from Hawaii, USA, kay Rose Ann, Cube Company. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo. Kay Kuya Beltran Balahadja. Hello, Kuya Beltran. Kamusta ka naman dyan? Kung nasaan ka man. Again, oras natin, 9:17 on the clock. Ako pa rin po, nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! O, yung kwento natin for today, Crystal.